Arestado sa Pampanga ang isang Chinong sangkot sa umano'y pagbebenta ng mga substandard na plywood. Iniimbestigahan naman sa Mandaue, Cebu ang pagpaslang sa isang CPA lawyer na konektado sa Bureau of Internal Revenue. May spot report si Darlene Kai. Sa pool sa videong ito sa Mandaue, Cebu, ang motorsiklong may dalawang sakay na tinabihan at binaril ang katabing itim na sasakyan. Muntik pang natumbang motorsiklo ng mga salarin habang tumatakas. Lula ng tinambangan sasakyan ng 54 na taong gulang na lalaking CPA lawyer at examiner sa BIR na papunta noon sa trabaho. Dead on arrival siya sa Mandaue District Hospital. Nag-iimbestiga ng pulisya pati ng binuong Special Investigation Task Group o SITG na kinabibilangan ng ibang regional units at national support units. Walay threat nga na-receive ang family but we do not know na mismo sa ato ang victim. So that's one way na ato sa puli-check ang iyahang mga electronic devices kung like, sa iyang cellphone kung napasya threat. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo pati na ang posibleng kinalaman ng negosyo ng kanilang pamilya. Sa iyang business, sa iyahang work life and also sa iyang personal. So as to motive dili pa na nato makuha pa karon kay magdepende pagyud sa unsang pagyud ang mga evidence. Kahit naka-helmet ang mga salarin, tiniyak ng PNP na maaaring makatulong ang nakuha nilang CCTV footage para matukoy sila. Mahigit 7,000 pirasong substandard umanong plywood ang bestado ng mga otoridad na nagpatupad ng search warrant sa isang bodega sa San Simon, Pampanga. Mahigit 6 na milyong piso ang halaga ng mga diligtas na plywood na ayon sa CIDG ay walang clearance mula sa DTI Bureau of Philippine Standards. Nadiskubre rin sa lugar ang isang improvised shotgun o sumpak at 4 na slugs ng 12-gauge ammunition. Naaresto ang 48 anyos na Chinese national na naabutan umanong nagbebenta ng mga ito. Wala pa siyang pahayag. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.